Hello. Pwede na mag-start. So, ayun. Ang i-discuss ko ngayon is about trigonometric substitution. So, natapos na natin yung algeb sub and yung algeb sub kasi usually ang resulting uh, integrand natin is magiging na lang siyang polynomial or algebraic function na lang. Pagdating naman dito sa trigo, ang ginagawa natin is kino-convert natin siya papunta dun sa mga trigonometric function. So, meron naman tayong clue kung kailan natin gagamitin yung mga trigo sub. So, dito nakalagay sila na hindi nakalagay yung square root, pero kasi usually ginagamit yan kapag merong mga square root signs dito. Dun sa, dito, square root of a squared minus x squared, square root of a squared plus x squared, and square root of x squared minus a squared. So, rewrite ko lang ulit. So, meron tayong square root of a squared minus x squared. So, kapag meron kayong nakita dun sa given ninyo na nasa ganitong format, a squared minus x squared, wherein ang a natin constant lang yan. And ang x na to, hindi naman necessarily mean na x lang siya. So, parang u squared dun sa mga dati nating ginagamit. Pero, sa case na to, x na lang muna yung gamitin natin. So, possible din, kapag ganito naman, meron siyang a squared plus x squared. And yung pangatlo, magkakaiba lang yung arrangement. X squared minus a squared naman. So, tatlo lang naman kasi ito, nauna lang yung constant minus yung x. Yung plus kasi, kahit i-rearrange mo yan, ganyan pa din naman yung value. So, hindi naman nagmamatter yung arrangement. And then yung isa, una lang yung x minus dun sa constant. So, start tayo dun sa una. Kapag meron kayong given na nasa ganitong format, square root of a squared minus x squared, ang ginagawa natin is nilelet natin yung x as a multiplied by sine theta. So, yan yung mga tatandaan dyan. Again, yung x, ililet natin siya as a multiplied by sine theta. So, wherein yung a, kunin nyo lang yung square root nito, and then yung x, yung square root lang nito. Yan yung isa-substitute natin. So, kung ang given natin in terms of x sila, pinalitan yan natin this time in terms of theta naman. So, dapat papalitan lang din yan ulit natin yung dx ng d theta. So, ang gagawin, kunin lang natin yung derivative nito. Ano yung derivative niya? Ano yung derivative ng a sin theta? Cosine theta. A multiplied by cosine theta. Kasi nga, constant lang naman yung a. So, pwede namang hiwalay agad yan. Cosine theta, d theta. So, yan yung isa-substitute natin dun sa equation. So, kapag naman, ganito, square root of a squared plus x squared, ang gagamitin naman natin is x is equal to a tangent theta. So, ano yun yung dx? So, di naman mahirap tandaan kung memorize niyo yung mga trigo functions or derivative. Ano yung derivative ng tangent? Second squared theta. So, magiging lang tong a second squared theta d theta. Then last, yung sa last part naman, kapag ganito yung format, square root of x squared minus x squared, ang gagawin natin, x is equal to a second theta. So, dx, ano yun yung derivative? Derivative ng second. Second theta multiplied second tangent. So, tangent theta. Derivative ng second is second theta tangent theta. D theta.
So, actually, hindi din mahirap tandaan yung mga to, yung format nila. Kasi kung alam nyo pa yung mga formulas natin pagdating sa inverse trigo, so parang katulad lang sila niyan. Kasi for example, yung sa arc sign natin dati, kapag nasa ganitong format siya, du over square root of a squared minus u squared, ito yung para sa arc sign. Pagdating sa tangent, du over a squared plus u squared. So, kung check niyo yung mga sign, so parehas lang naman sila. So, this time lang, meron lahat silang square root. So, kaya hindi man din sila mahirap tandaan kung alin yung gagamitin kung natatandaan nyo pa yung sa inverse. So, yung last naman, du over u square root of u squared minus a squared. So, nasa format lang din siya. Nauna yung x and then minus yung constant. So, arc second. So, ayan. Yan lang yung kailangan nating tatandaan pagdating sa trigosob. Though medyo mahabaan yung mga solution dito. So, start tayo sa isang given muna. So, kahit tigi-isa lang siguro sa mga to. Isa for sine, isa sa tangent, and isa sa secant. So, ito, try lang natin to. Nandito naman sa PDF, pwede nyo namang i-double check. So, may copy naman din kayo ng PDF na yan. So, for example, ang given natin is integration of square root of 25 minus x squared. Ayan. 25 minus x squared dx. So, kung titignan yung mga format natin, a squared, nasa format siya ng a squared minus x squared. So, ibig sabihin, ang ililet niya nating value is x is equal to a sin theta. So, substitute lang yan natin yung mga to. Ano ba yung x natin? X lang siya. X squared na yan. So, x na lang na diretso. Yung a, ano ba yung value ng a natin based dun sa given? 5. So, 5. Kasi a squared minus x squared. So, 5 sin theta. So, next nyan, yung dx naman, so dx is equal sa 5 cosine theta d theta. Yan, yung mga isa-substitute natin dito sa given. So, kapag in-input natin yung mga yan, magiging na tong square root of 25 minus x squared. Pero this time, ang x natin, ito na yung gagamitin nating value, which is 5 sin theta. Kaya kung isa-substitute natin yan, magiging lang tong 5 sin theta na naka-squared. So again, pinalitan lang natin yung x ng 5 sin theta. Multiplied by dx, which is equivalent sa 5 cosine theta d theta. So next, ayusin lang natin yung nasa loob ng square root. So meron tayong 25 minus, square lang natin yung value nito. So properties of exponent, di ba, na di-distribute lang naman yung pagkaka-square niya. So magiging lang tong 25 sin squared theta multiplied by 5 cosine theta d theta. So, next, yung nasa loob natin, kung titignan nyo, this time, parehas na silang merong 25. So, ibig sabihin, pwede nating i-factor out yung 25, yung nasa loob. So, magiging yung square root of, factor out lang natin, 25, 1 minus sin squared theta. Multiplied by, so wala pa naman tayong ina-adjust dyan, cosine theta d theta. So, before natin ilabas yung 25, ayusin na natin yung value nito. So, yan yung reason kung bakit natin ginagamit yung trigonometric substitution sa mga specific na given nito. Ang goal natin is matanggal natin yung pagkaka-square root niya. So, for example, dito, napalabas natin yung 1 minus sin squared theta. So, based sa mga Pythagorean identities, saan ba equal yan? Cosine squared theta, sir. So, equal yan sa cosine squared theta. So, magiging lang tong 25 cosine squared theta multiplied by 5 cosine theta d theta. So, ang gagawin niya natin next, simplify lang natin to, square root lang.
Square root ng 25 and cosine squared. So, square root ng 25 is 5. Square root ng cosine squared is cosine theta. So, yan na lang yung matitira niyan dito, multiplied by 5 cosine theta d theta. So, simplify lang natin, multiply lang, magiging lang tong 25 multiplied by cosine squared theta d theta. So, kapag nasa ganyan ng format, pwede na natin silang ma-integrate gamit yung mga nilesson natin dati pagdating sa trigo functions. So, ano yung gagawin niya natin dito para ma-integrate? Ano yung gagawin natin para ma-integrate? Half angle ba? So, gagamitan siya ng half angle. So, magiging lang tong 25. So, multiplied by 1/2 multiplied by 1 plus cosine 2 theta d theta. So, ayan. Kapag nasa ganyang format, pwede nang diretsong ma-integrate. So, pwede naman nating ilabas muna to para di kayo malito. So, labas ko muna. 25 over 2 integration ng 1 plus cosine 2 theta d theta. So, ayan, diretsong integration na lang. Huwag nyo lang kakalimutan i-distribute to, yung 25 over 2. Anong integration niyan ng 1? So, theta, kasi nag-i-integrate tayo with respect to theta. So, yung iba kasi baka gawing x yan. Wala naman x dun sa equation. So, magiging theta na lang yung 1. Pagdating naman natin dito, so, ano ba yung sinabi ko kapag ganyan? Linear lang yung nasa loob. So, pwede na nating diretso. So, 1 over 2 sine 2 theta. So, ayan, plus C. So, distribute lang natin to. Magiging tong 25 over 2 theta plus 25 over 4 sine 2 theta plus C. So, hayaan na muna natin yan na for now. So, pero later kasi kailangan pa nating palitan yung sine 2 theta kasi hindi naman natin mapapalabas yan gamit nung gagamitin nating triangle. So, ayun, na-mention ko na yung triangle. So, kailangan yan natin mag-form ng triangle dito. So, yung triangle na i-form natin, magbe-base yan dun sa nilet nating value, which is x is equal to 5 sine theta. So, yan yung una nating nilet na value, x is equal to 5 sine theta. So, ang gagawin lang, divide lang natin both sides by 5. Ang makukuha na niyan natin is sine theta is just equal to x over 5. So, kung meron tayong ganyang klaseng equation, pwede tayong makapag-form ng isang triangle. So, remember lang yung sa SOHCAHTOA. So, 'di ba? Kung meron tayong isang triangle and right triangle. So, kung meron tayong isang triangle and sabihin na natin ito yung angle theta, pwede tayong makapag-form gamit ng mga equation na to or yung nilet nating value. So, sa SOHCAHTOA, di ba, ang sine is just equal sa opposite over hypotenuse. So, ibig sabihin yan, pwede natin siyang i-drawing dun sa mismong triangle. Ano ba yung opposite niyan? Ito yung angle na reference natin, yung opposite niya, itong side na to. So, ibig sabihin, ito niyan yung magiging x. Kasi opposite over hypotenuse. X over 5 lang naman yan. So, x to over hypotenuse. Ang hypotenuse natin, yung mahabang side na yan. So, equal daw yan sa 5. So, before natin balikan yung sagot natin kanina, kompletuhin na natin yung sa triangle. So, pagdating sa triangle, kailangan yan natin makuha yung value ng missing part. So, ang gagawin lang is, since nag-SOHCAHTOA tayo, ibig sabihin, right triangle lang yan. So, kapag right triangle, ibig sabihin, applicable lang yung Pythagorean theorem. So, using Pythagorean theorem, ano yung magiging value nito noong adjacent side?
Ano yung magiging value ng adjacent side? 25 Diba? minus Kasi, sin theta sin squared. kasi kung meron tayong isang right triangle, so sabihin natin ABC lang to. Diba? Lagi lang naman, C squared is equal to A squared plus B squared. So, kung gusto natin kunin yung A squared, edi transpose lang natin yung B squared sa kabila, minus B squared na to. Pero syempre, kailangan natin kunin yung square root para makancel yung pagkaka-squared. C squared minus B squared. So, ibig sabihin, yung adjacent side natin, gamit yung Pythagorean theorem, magiging lang siyang, ano yung value? 25 25 minus, 25 sin squared theta. eto, 25 minus x squared. Yung value dito, sa adjacent side. So, ayan, meron na tayong kompletong triangle, 5x and square root of 25 minus x squared. So, next yan, balikan natin yung given. Or yung nasagot natin kanina nung nag-integrate tayo. Ang problema natin dito, meron tayong theta dyan. So, theta lang yung nandyan. So, ibig sabihin, kailangan nating mapalitaw yung value ng theta based dun sa mga equation natin. So, kung meron kayong x is equal to sin theta or 5 sin theta, or yung kanina lang pala, yung sin theta is equal to x over 5. So, paano natin mapapalitaw yung theta dyan? Ano yung gagawin natin? Both sides of the equation. Ano yung gagawin natin dyan? Para makuha natin to. Arc sin, sir. Ang gagawin natin, kukunin lang natin yung inverse. So, kung i-arc sin kasi natin both sides of the equation, arc sin ng sin, magka-cancel lang yung sin. So, theta na lang matitira. So, ito, equal lang siya sa theta is equal to arc sin ng x over 5. So, ibig sabihin, meron na tayong value ng theta. Pwede na natin siyang i-substitute dito sa part na to. 25 theta 25 over 2 arc sin x over 5. So, nabalik na natin siya in terms of x. So, ang problema niya natin, ito naman. 25 over 4 sin 2 theta. So, ang mahirap kasi dito, 2 theta yan. Eh, dun sa triangle natin, wala naman tayong 2 theta dyan. So, ang pwede natin gawin, para ma-simplify natin, ano yung pwede natin gawin dito? Kasi ang meron lang tayong idea dun sa angle theta. Sa 2 theta, hindi naman natin makukuha yung value. Kasi hindi naman basta-basta nagta-times 2 yung mga yan. Mag-iiba yung mga values nila. So, ano yung gagawin natin nun? Papalitan, sir. So, kailangan nating palitan yung sin 2 theta. So, kailangan nating mapalabas na in terms of theta lang lahat sila. So, ang gagamitin natin yan is gagamit lang tayo ng double angle for sin. So, which is equivalent sa 2 sin theta cosine theta. So, magiging tong 25 over 2 plus, or theta, plus 25 over 4 multiplied by, saan ba equal to? 2 sin theta cosine theta plus C. So, ayusin lang natin. So, magkakaroon lang to ng 25 over 2 kasi magka-cancel out lang. So, rewrite ko na siya dito, 25 over 2 theta plus 25 over 2 sin theta cosine theta plus C. So, ibig sabihin, kapag gumagamit kayo ng trigo identities, hindi enough na ma-integrate nyo sila. So, dapat ma-convert nyo lahat ng mga angles in terms of theta lang para ma-apply natin yung triangle. So, ayan. Meron na tayo dito. Wala nang problema to. Theta, nakuha na natin yan, which is equivalent sa arc sin x over 5. So, sin theta, wala din problema to kasi ito na yan. Sin theta is equal to x over 5. So, ang kailangan na lang natin kunin is yung cosine theta. So, kailangan niya natin malaman ano yung value ng cosine theta. So,
based dun sa triangle niya natin, ano yung value ng cosine theta? So, kasi, sa SOHCAHTOA, di ba, ang cosine theta is just equal sa adjacent over hypotenuse. So, ibig sabihin, based dun sa triangle natin, ano yung value ng cosine theta? Ano yung value ng cosine theta based sa triangle? Square root of 25 minus Square x root of- squared over Square root of Square root of 25 minus x squared all over 5. So, kasi adjacent, ito yung adjacent side ng theta natin and yung hypotenuse, which is equivalent to 5. So, para sa final answer natin yan, apply lang natin sila dito. So, magiging lang tong 25 over 2 multiplied by theta, which is yung nakuha natin dyan is arcsine of x over 2 plus 25 over 2 sin theta. Yung sin theta natin, yung value niya is x over 5. So, meron tayong x over 5. And last naman, yung cosine theta, value niya is square root of 25 minus x squared over 5. So, meron tayong, palitan lang natin to, yung cosine theta, square root of 25 minus x squared over 5 plus c. So, simplify na lang yan natin. Meron tayong 25 times, 25 over 5 times 5. So, 25 na kasi to, magka-cancel out na lang. So, sulat ko na yung final answer niyan. Yung final answer natin is 25 over 2 arcsine x over 2 plus x over 2 square root of 25 minus x squared plus c. So, ito na yun yung final answer natin. Sir, pwede pong para sir? Yan, sir. Ay, x over 5 ito. Ano, x over 5 na yaman. Sinulat ko. May cancel yan. Ito, 25 kasi meron tayong x over 5. Tapos meron pa tayong over 5 dito. Bali, 25 over 2 times 25. Kasi 5 times 5 pa to eh. So, cancel na lang. Kaya, matitira na lang yung x tsaka yung over 2. Nag-cancel na lang sila. Ini kokotang mo ba? Ini, over 5 yun pala yun. Ayan, over 5 to. X over 5. Eh, sir, ba't po may guard? Ay, hindi.